Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Biyernes, July 18, 2025. Ang ikaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torichante, kag inyong Bantay Banwa. Sa sini nga episode sang programa Bantay Banwa mga kaabyanan, aton sa gihapon no nga i-check ang mga kahimtangan sang aton yung mga kauturan sa tunga no sang malain nga tiyempo nga naeksperyensyahan diri sa Western Visayas. So sidi nga hapon mga kaabyanan, padulungan nato no ang banwa sang San Joaquin sa probinsya sang Iloilo kay kahapon may ara sang mga ginrespondihan no nga mga pumuluyo ang MDRRMO San Joaquin sa may barangay Lawigan mga kaabyanan. May ara sang pagtaas sang level sang tubig, rason no nga magresponde ang aton nga mga otoridad agud nga masiguro ang safety sa aton nga mga kauturan. So later makaupod nato no ang MDRRMO San Joaquin. Upod naton later no si Mr. Heriberto Sencida ang LDRRMO 3 sa bahin sang MDRRMO San Joaquin Iloilo. Actually kaina no na istorya man naton si Sir Heman Saraza ang hepe sang Emergency Operations Center sa PDRRMO Iloilo kag isa man ini no sa mga na-mention ni Sir Heman ining pagtaas no sang level sang tubig sa may Lawigan sa San Joaquin. So i-check naton later mga kaabyanan with Sir Heriberto Sencida kung kamusta na ayhan subong no ang kahimtangan sa aton mga kauturan sa banwa sang San Joaquin, partikular sa apektado nga barangay no dira sa banwa ang barangay Lawigan. Check man naton kung kamusta ang lakat sang panahon no dito sa may San Joaquin kay medyo malapit ini no sa may probinsya sang Antique nga isa man sa mga pinakaapektado sining habagat kag Bagyo Krising diri sa aton sa isla sang Panay. With Sir Heriberto later mga kaabyanan i-check naton kung ano na ang mga tikang no nga ginpatuman sang MDRRMO San Joaquin. May ara bala sang ginhiwat nga forced evacuation, preemptive evacuation, pilaayhan, kabilugan no ang apektado nga mga pumuluyo sa banwa sang San Joaquin. Check naton kung passable ang mga dalanon sa banwa.
Kamusta ayan ang coordination no with different agencies sang MDRRMO kaupod no ang PNP, PCG kag iban pa no nga mga government agencies agud ma-make sure ang safety no sa aton nga mga kauturan. Hopefully wala sang halit pa no nga gintuga pero i-check man naton ina later with Sir Heriberto kung may ginbilin bala nga kahalitan no sa properties and lives no sa mga pumuluyo dira sa Maya San Joaquin ining pagtaas sang level sang tubig or epekto no sa Bagyo Krising and Habagat. Check natin mga kaabyanan ang lakas ng panahon no with Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa siningatin yon mga kaabyanan aton na nga i-check no ang pinakaulihi nga lakat sang panahon upod ang aton nga Pag-asa weather forecaster diri sa Pag-asa Iloilo, Sir Lenore, Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello everyone. Mayroong hapon. Muli yung ating latest weather update para sa sigurong adlaw Friday, July 18, 2025. As of 1 p.m. ito, ang ginamonitor natin si Tropical Storm Christine. Gina-estimate natin na iwas sentro base sa mga available na mga data ara sa may salayon 135 km east-northeast of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained winds na 75 km per hour near the center, gagawin na up to 90 km per hour. Ang iyong ulap ay sa north-northwestward at 25 km per hour. Then, based sa track and intensity outlook, possible na maglandfall ini ang tropical storm na Christine sa may mainland Cagayan o Gabuyan Islands this afternoon or karon sa kagabi. Then, possible na magwa man siya sa ating Philippine area with sensitivity by tomorrow, July 19, sang ito. Southwest Philippine naman, ang padayon na nag-apekto sa may western sections of Central and Southern Luzon, western and central sections of Visayas and Mindanao. Bawat niya sistema, ang Negros Island region sa western Visayas naka-experiensya sa mga monsoon rains, yung tugas ng southwest Philippine or hanging habagat. Makasarangan, tugtog mapusog naman ang hangin natin diri na maghahalin sa direksyon southwest na magabala sa makasarangan, tugtog mabalog ng kadagatan. Forecast temperature natin generally na 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka din ng 5 at 36 a.m. pag magatulog din 6:16 p.m. karon sa hapon. Pag muli natin latest weather update, halin din sa may iniinibak na weather station ako sa Lenore Silvestre. Madamo din niya. Salamat. Ma'am Lenore, no, sa bahin naman niya sa aton yung mga baybayon diri sa Western Visayas, kamusta ho nato, no, may arabala sang gale warning ang Pag-asa, no, para sa mga baybayon, no, sakop sang Western Visayas. So far, wala man kita diri man gale warning din pa sa atin sa Western Visayas. Pero, dapat pag maghalong lang kita o di ba may possible ang ating mga gamay, mga bangka, o pwede yung galang-galang maglayab, pero ang ating mga wind intensity na sa moderate to strong, kag ating mga coastal waters, moderate to rough. So, ang iyang patas yung mga ara sa 1.5 to 3.4 meters ang ating mga bangka. Kung wala sang gale warning, Ma'am Lenore, possible ayhan nga makalayag sa gihapon ang aton nga mga sakayang pandagat. Based atin din mga data or forecast, wala man sa tayong si gale warning. So,
ano lang, take lang kita sa precautionary measures ma. Yes, that's right, no. And also, Ma'am Lenore, no, until when ayhan mabatyagan ining mabulubugnaw and mga mabaskog ng mga hangin kag ulan diri sa aton sa Western Visayas. Possible man sa weekend man. Cause, well, possible man, by Sunday or Monday, basta maka-experience naman kita sa improving weather at since makagawa naman si WPC sa ating past. Aside sa sining bagyo nga si Krising, ma'am, no, may ara pa bala kita weather disturbance within the Philippine area of responsibility or outside, no, pero ginalantaw naton nga magasulod sa par naton anytime soon. So far, based man sa ating data or wala man kita man pinag-monitor na other in weather disturbance sa Solera sa pagwa sa ating Philippine area of responsibility. Yes. Siguro last na lang, Ma'am Lenore, no, ang imong mapanugyan sa aton yung mga pumuluyo, especially, no, diri sa Western Visayas. Ano lang ma'am, sa ating mga tagpalamati ay monitor lang sa ating mga weather advisory sa mga rainfall forecast natin sa ating mga everyday post man kami sa ating 24-hour public weather forecast and every 3 hours update man kita sa ating tropical cyclone Philippines. So, make sure lang natin na mga updated kita, follow lang ating social media page. Then, kung in case na ating LG or CDRMO mag-request na mag-evacuate, please evacuate lang din ang kita ng Yes. Madamo gid niya salamat, Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Maraming salamat po. Radyo Pilipinas. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Lenore Silvestre ang aton nga Pag-asa weather forecaster nagikan sa Pag-asa, Iloilo. So, ang aton nga mga baybayon, no, kung basehan naton ang nangin interview with Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa, moderate to rough, no, ang ma-experiensyahan sa aton yung mga baybayon, no. So still we could expect, no, nga mangin mabalot ang aton yung mga kadagatan. And speaking of mabalot nga mga kadagatan, mga kaabyanan, antes naton istoryahan ining kaimtangan, no, sang banwasang San Joaquin. Ang PCG Station Aklan, mga kaabyanan, bangod sang rough to or moderate to rough, no, nga wind, moderate to strong winds with direction from southwest to moderate to rough seas naman niya nga gin-issue, no, sang Pag-asa, ginhimo nga reference ang PCG Aklan sa Isla sang Boracay, mga kaabyanan, no, temporarily suspended o kung ginapaiway anay, no, wala ginatugutan ang mga water sports activities. Tanan nga klase sa water activities sa Isla sang Boracay ang temporarily suspended subong adlaw, no, July 18, 2025 bangod sang tropical storm Krising kag ang southwest monsoon Okon habagat. So ang ini nga mga precaution ini, mga kaabyanan, no, sang PCG kay based sa forecast ang Pag-asa at well, nabatian nyo man kay Ma'am Lenore, no, Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo nga maka-eksperyensya sang makanay tubtob mabaskog nga hangin and at the same time makanay tubtob mabalod nga kadagatan sa mga baybayon, no, sang Aklan. So ginalauman, mga kaabyanan, no, nga ang ini nga scenario, that is why as precautionary measures ang PCG Aklan temporarily suspended ang mga water sports activities sa isla. Tanan ha, kay yung mga instances kung sa diin may mga specific water sports activities nga ginaalaw ang PCG, no, with the local government unit of Malay Aklan,
Pero this time yung mga kaabyanan tanan nga mga water sports activities ang dilian temporaryo sa isla sang Boracay July 18. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, ato na no nga makaupod si Sir Heriberto Sencida, ang LTRRMO3 sang banwa sang San Joaquin. Aton i-check no again ang kayumtangan sa mga pumuluyo sa banwa sang San Joaquin. May mga kahalitan bala nga gintuga ining bagyong Krising kag habagat no sa banwa sang San Joaquin. And syempre ang mapanugyan man no ni Sir Heriberto sa mga pumuluyo kay ginalauman nga until the weekend or posible mag-reach pa sa Lunes nga adlaw no ang epekto sining krising sa Western Visayas. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:20 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa aton nga pagbalik, makaupo na naton si Sir Heriberto Sencida, LTRRMO3 sang MDRRMO San Joaquin, Iloilo. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:26 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining tinion mga kaabyanan ato nang i-check no ang kaimtangan sa mga pumuluyo no sa banwasang San Joaquin. Ini following no sang report nga may ara ko no sang pagtaas no sang level sang tubig sa isa ka barangay no sa banwasang San Joaquin. We will verify the information and of course i-check nato no kung kamusta no ang banwa and ano na yan no ang mga tikang ginapatuman sang LGU para ma-secure no ang safety sang mga pumuluyo. So yari sa aton nga piyak nga linya ang LDRRMO 3 no sang MDRRMO San Joaquin si Sir Heriberto Sencida. Sir, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, ma'am. Good afternoon. Maulamin yung hapon subang adlaw sang Biyernes. Yes. Hopefully safe no ngaton yung mga pumuluyo dira sa banwasang San Joaquin, sir. Kamusta ang lakat sang panahon dira no anong nagaulan-ulan pa bala dira sa may banwasang San Joaquin, sir? Yes, ma'am. Actually, kung napaglibot pa ng aga, nanunod mo ng mga ulan. Kaya dala yung nag-check kami sa ato ng mga rivers, no? Hindi pa ito ang libot ng tubig. Kaya so far, subang nagmatuloy na nagubatanan. Ang ating subang dayon, napamagunin ng dalag ko ang dalod, ang mga bali near Yabag na Sararay na ibang kanya naman no, ang pag-dalag ko sa dalod. Especially dami kami sa mga analay sa coastal area. Mm-hmm. Sir, may mga nabalhag na balakita no sa insidente sa pagbaha, landslide o kung iban pa nga mga hazard no tuga sining Bagyo Krising kag habagat sa banwasang San Joaquin. Yes, ma'am. Actually, kagabi, natula kagabi, nakadata ng opisina namin sa report na may mga nag-evacuate ng mga pamuluyo sa Catholic Church no, sa parish ng Lawigan sa Iloilo. No, mga about 13 families ang nag-evacuate. No? Approximately mga nasa 39 individuals ang apektado sa natin pagtaas ang mga kahapon niya. No? Mm-hmm. Kung kahapon ini sir natabo no kamusta nang kaintangan sa aton yung mga evacuees no until now bala ara sila sa gihapon sa mga evacuation centers naton or diin sila no temporaryo nga nagapasilong? Well, kahapon na talaga nakalibot kita sa barangay Kapitan sa barangay Erwin Pakulun.
mga 6 o'clock na sinaga na sigayin ng mga makapauwi ang mga nag-evacuate sa WE. No? Pero as of this time, nabantayan kaya nasinisaka na naman ng tubig. Actually naman yan, nagdadala ng area, ba na dasang Lawigan na river, no? Kasi magdilid ang tubig ang sa Babaw, nagasugat sa bandang Sinalong, ang mga nagataas ang tubig sa ilang area. What about sang aton nga mga dalanon dira sa may San Joaquin, sir? Passable bala no ang tanan nga mga alagyan, especially no sa mga areas padulong sa San Joaquin, Iloilo, vice versa? Yes, ma'am. Kapag check ko naman, especially dito sa may area sa Indagasan Mountain, nagyan na nagyan. Kaya magkita sa DPWH, yung nakasambay dito na grade na yung Christmas, yung kaso yung mag-bilog ang lupa. Ito na crucial sa area para sa antipigan sa hindi natin mga nangatay. Sir, kamusta nga aton nga Emergency Operations Center? I believe no yung iba nga mga kabanwahanan naton nagapatuman no sang ilang alert status, and in fact ang aton nga PD RRMO EOC no ara sa blue alert no sa bahin naman niya sang aton nga MD RRMO, anong aton nga alert status dira sir sa San Joaquin? Same ma'am, naka-blue alert status kami sa pagkakahapon na alert. In fact, alin sa umpisa na natin yung situation mag-patiman ng sa natin yung blue alert status. Naka-preposition na natin yung mga food taxing sa ating pinanganan. Pero sa gabi, naka-dispatch sa nila yun sa natin yung mga food tax. Ito na naka-preposition na mga nila. Gusto na ni Lazaro. Nagilayo nila tagaan natin sa ayudan na ang mga apektado ng mga residente ng banwa sa San Joaquin. Sir, do we have a data no kung pilayan ka mga food packs ang na-deliver sa aton yung mga affected families or individuals dira sa may San Joaquin, sir? Yes, ma'am. Ano po kagabi, nakadeliver kami isang 13 ka mga food packs para sa 13 ng kanang household na affected sa bagyong Kusig. Sir, anong mga scenarios no usually or anong mga bodies of water no ang aton nga ginabantayan dira sa may San Joaquin every time no nga may ara sang bagyo o kun habagat season? Ano naman, may mga ginabantayan kita kasi nabala natin 22 sa barangays kami, hindi ka naman 22 sa barangays, vulnerable in sa surge, no? And then, sa mga nabukudulong area, may ginabantayan kita ng mga landslide prone area, naka-activate naman silingan sa nandiyan sa natin, kung mga naka-activate na natin yung mga BBIRMCs, ang gato na may mga anti-agent sila sa mga tabo sa mga barangay, gilayan sila nga matigamit dito sa aming opisina sa NDIRMO, no? Kaya nakaready ako nga equipment, nakaready ako nga food packs, nakaready natin nga plano ng mga pinangyaman sa ating ginakabay ngayon na may mga patiktuhan sa mga bagyo natin. Sir, bago takabuyan, no? Anong imo mamensahe sa mga pumuluyo, no? Ilabi na sa mga high risk areas dira sa may banwa sang San Joaquin, Sir Heriberto? Yes, ma'am. So, yung panagyan sa ating department ko, sa ating department ko, diri sa LG na sa preso, kapag sa aming mga publikon na mga office, sa ating chairperson ng Lisa, NDIRMC, na padayon yung mag-eliglat, especially sa coastal areas, sa mga identified natin na mga landslide areas, na siguro na mag-eliglat, yung panagyan namin siguro namin ang pagpanagyan sa ilang mga pamilya, sa ilang mga public address system, sa mga panagyan ng halindin sa munisipyo, kung ano yung napapilion, actually naman assisted ko siguro natin na IEC, sa POA din, nag-iisip ko sa atin ng mga barangay official kung anong dapat yun sa mga panahon ni Parloson. Yes. And lastly, sir, no, pananglit nga kinahanglan sang bulig ang aton nga mga pumuluyo, no, bangod sang malain nga tiyempo, diin ayhan sila pwede makapagkig-angot, no, diin kamo ayhan pwede ma-reach sang aton nga mga pumuluyo. Yes, ma'am. Available na natin yung mga emergency hotline numbers sa kada barangay, ating mga barangay girls natin, nakapagpapang kami dito sa ating mga
emergency hotline numbers. Pero just to say, sa naman, mga hotline numbers para sa MTRRMC San Joaquin Operation Center 24/7, may nasilang silangot sa 0938-0961-680. Nilatin ko lang, no? MDRRMC San Joaquin Operation Center 24/7, 0938-0961-680. No? Pwede dito lang makatawag nila anytime, no? Para sa naman yung emergency sa ilang taga-pinanglanan. Yes. With that, sir, no, Madam, ugid nga salamat sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa paghatag no sa pinakaulihi nga sitwasyon dira sa may Banwa sang San Joaquin, and we're thankful nga safe no hilway kamo sa katalagman dira sa may Banwa sang San Joaquin, Sir Heriberto. Madam, ugid nga salamat, maayong hapon. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, sa katulungan na ginatag sa amin. Good afternoon. Nabatian mga kaabyanan si Mr. Heriberto Sencida, ang LDRRMO 3 sang MDRRMO San Joaquin diri sa probinsya sang Iloilo. So kahapon may ginrespondihan ang mga katapo no sang MDRRMO, ang mga responders naton, rescuers naton, kay may report no nga nagtaas ang tubig sa suba no dira sa Lawigan, San Joaquin. Thankfully no nakapauli naman ang mga affected nga mga families o kon individuals, and ang manami diri kay passable ang tanan nga mga dalanon no, especially ang mayor nga dalan nga ginaagyan sang aton nga mga vehicles padulong kag pagwa no sa probinsya sang Iloilo gikan sa rather sa Antique. So kumbaga ang aton nga Iloilo Antique Road no passable via San Joaquin. We're happy kay very proactive no ang MDRRMO San Joaquin, naka-dispatch gilayon sa mga tinawo no para sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan, and aside from that may mga food packs man nga hatag no sa mga affected families. So ang MDRRMO no, ang mga rescuers, responders naton mga kaabyanan sa Banwasang San Joaquin, pwede nyo ina sila ma-reach no sa hotline numbers kang Banwa o kung sang LGU, and at the same time pwede man ninyo ma-message ang ilang Facebook page no? Actually mga kaabyanan, pinaagi kay Sir Heman Saraza, ining hepe sang PDRRMO EOC no. Sa aton man nga interview ginpahayag niya nga wala na sa mga evacuees sa mga evacuation centers diin man nga kabanwahanan no diri sa probinsya sang Iloilo. So, 0 evacuees na kita as of July 18. Nevertheless no, silinggan ni Sir Heman, nagapadayon ang pagbantay, ang monitor no sa mga katapo sa MDRRMOs, PDRRMO no, agud nga ma-secure ang safety sang mga pumuluyo. And kita no as our chairman mga kaabyanan sa mga authorities naton, i-secure man naton ang aton nga mga puluyan, ang aton nga mga kabuhi no. Silinggani no, again ginapaliwat-liwat gid ina no sang aton nga mga MDRRMOs or LDRRMOs no diri sa Western Visayas, na once nga may ara sang danger o kon peligro, preemptive evacuation or forced evacuation, or magsunod kita sa mga direktiba no sa aton nga mga responders para na hindi na mag-escalate no ang sitwasyon, wala na sang kabuhi nga mautas, wala sang properties
nga dugang nga mahalita, no? Actually, in times of emergency, mga kabyanan, ang kita gid yan, no, personal, no? Ang aton gid ya kaugalingon, ang kinahanglan naton nga i-secure more than our properties. Amo nang dapat man nga i-make sure, no, sa aton nga mga kauturan na iban, no, nagabalikid kay ti bisan nga gabinaha na nagataas ang tubig, ulikdan sa gihapon, no, ang mga pagkabutang sa ilang mga puluyan. But first, no, mga kabyanan, make yourself secure or safe anay, no? And syempre, mga hinuptan naton kung mag-evacuate kita, mga kabyanan, kung pwede pa lang, no, dalon naton ang aton yung mga hinuptan, no, kung mga kasapatan. Anyway, no, again, wala sa mga evacuees na diri sa probinsya sang Iloilo according sa PDRRMO EOC. And syempre, we're grateful kay sa bahin sang San Joaquin, no, nagnubo ng level sang tubig but continuous ang ilang monitoring kaya basi no nga magsaka pa ang level sang tubig kaya hindi man naton mapaktan once nga mag-ulan-ulan, mga kabyanan, bagyo, habagan, kinahanglan sa gihapon naton nga i-monitor ang aton nga palibot. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:40 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa aton nga pagbalik, aton nang ibaluon man, no, ang biyahe sa mga fiber boats naton. May araayhan sang biyahe ang mga sakayang pandagat, no, patabok sa isla sang Guimaras. We'll see, we'll check, no. Balunin na naton later sa report ni Janelle Baclay. By the way, bago lang gid, no, all major road networks, no, particularly Iloilo, Aninii, Aklan, Antique, ang passable. Ini ang gin-confirm sa PDRRMO bag-o lang gid, no, subong nga hapon. Ang national road naman sa Igbukagay, Hamtik. Ang one lane passable bangod sang soil erosion. So again, sa ato naman yung mga biyahero, kung magbiyahe kita, no, extra halong kita kay ti madadlog ang dalan. Kung gabubo naman ang ulan, no, kisa may mga best nga zero visibility, so extra halong kag maghinay lang, no, sa ato nga pagmaneho. Mga kabyanan, dugang nga impormasyon kag balita bantayan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women,
and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:45 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa probinsya sang Iloilo, kag sa syudad sang Iloilo mga kaabyanan, no, makabatsa kita sang pag-ulan-ulan. So i-check naton kung may ara bala sang biyahe ang aton nga mga sakayang pandagat, especially mga fiber boats naton, no, halin sa syudad sang Iloilo padulong sa isla sang Guimaras. So yari pamatian ta, no, si Jenel Baclay para maghatag sa aton sang report. Jen, mayong hapon. Mayong hapon mo, temporaryo ang impauntat ang biyahe, no, sa Iloilo Guimaras ng mga fiber boats vice versa sang Philippine Coast Guard kasunod sang nagapabiling na malaing nga panahon dulot sang habagat sa aton nga paglibot kay nasa Parola Wharf aton na amtan nga nakaangkurahe ang kalabanan sa mga fiber boats sang Bamosa kag sang Hordan Bangka Fiber Boats Association mangod giging dumilian ini sila, no, sang Philippine Coast Guard sa ginpagawa nga Sea Travel Advisory sang PCG. Na interview naton gina isa sa mga boat captain sang fiber boat nga si Apple Platige sang Bamosa kung Buenavista Motor Bangka Association nga suno sa iya around 9 AM sang ginpauntat sang PCG ang ila sini nga biyahe. So napilitan ang aton sinipila ka mga pasahero nga magpadulong dito sa may Lapus Wharf sa diin hamtang naman niya ang Roro vessel nga nagabiyahe padulong sa may area sang Guimaras. Kay kagina, hindi kaagi sa fiber boats, so nagpasimpalad ang aton siniya nga mga kauturan na magabiyahe from Guimaras kag Guimaras Iloilo na dito magsakay sa may Lapus Wharf. So nagkos ang natuman nga pagpupok sang trapiko dito tungod sang kanamuon sang mga pasahero nga gusto magtabok sa may area sang Guimaras. Kag sa sinilang gid nga hapon Hope nagpadala sang sulat ang Montenegro shipping line sa aton sini Philippine Coast Guard sa aton siniya nga PCG, no, nga naga-inform sa ining MV Maria Querubin nga nagakansela sila sang ila sini nga pagbiyahe muning sulat sang vessel master nila, no, so niya, good day, we have to inform your good office that the scheduled trip of MV Maria Querubin from Lapo to Hordan has been cancelled. It's because of bad weather. So ini ginpalabot ni Captain Eric Fudulia, ang vessel master sa aton siniyang Philippine Coast Guard. Kagsabay naman sa MV Reina Wilhelmina of Montenegro Shipping Lines Incorporated, nag-cancel man sila sa ila siniya nga biyahe. So nagahulat sila sang mga advisories coming from Philippine Coast Guard para nga magiyahan sila, no, sa masunod yang mga trips, especially sa mga nagahulat kay may iban kagina nga mga pasahero from Guimaras to Iloilo nga diri nagatrabaho sa may Iloilo City
kag nagapuli-puli no ang mga wala maistaran didira ina naga-agi. So balantayan ang advisory sa aton siniya nga Philippine Coast Guard. Depende ni sa weather bulletin man na gina-release sa aton siniya nga pag-asa. Ini sa piyak na wala kita isang storm signal nga gina-experience bangod sa tropical storm cruising diri sa may Western Visayas kundi ini ang habagat lang gid. Pero sa memorandum sang Coast Guard ngati sila mayara gid sang poder no sa pagdeklara pananglit nga mabutang sa alang-alang kag daw magdalag ko ang balod sa tunga sang Iloilo Strait Hope. Yes, no. So sa aton nga mga pasahero nga hindi makasakay no sa aton nga mga fiber boats bangod sang suspension sang pagbiyahe no sa mga fiber boats halin Iloilo City padulong sa isla sang Guimaras and vice versa, may alternative sa gihapon no Jen. Pinaagi sa aton nga Roro no Lapus to Fordan no, so hopefully wala sang may mga pasahero na naton nga stranded pa no sa aton nga mga pantalan dyan. So amo na kay no sa sinilangin nga hapon amo ning sulat sang Montenegro nga nagdeklara man sila sang cancellation sa ila sini nga pagbiyahe. So from fiber boats to Montenegro shipping lines ang tibot silingon kung mag-untat ang Montenegro shipping lines wala naging isang option ang aton siniya nga mga pasahero coming from Guimaras. Pero ina nagadepende man sa aton sinilakat sa panahon kay sa gyapon subong bisan nga may mga areas nga daw wala na sang ulan pero scattered gid ang ulan nga aton nga na-experiencehan. Kasunod sang sining malapad nga cloud formation dala sang typhoon cruising Hope. Yes, no, but still no safety first and at the same time i-monitor nato ng mga development dira sa pagbiyahe no sa aton nga mga pasahero padulong sa isla sa Guimaras. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nabatian mga kaabyanan si Janelle Baclay no may ara sang suspension sa biyahe sang mga fiber boats no padulong sa isla sang Guimaras halin sa syudad sang Iloilo. Unfortunate para sa aton nga mga pasahero no nga nagatabok-tabok sa isla sang Guimaras kag syudad no kay diri ila trabaho or may mga transaction no. So i-check pagid nato ng mga further developments dira kay may mga nagsulat no sa PCG nga may cancellation man sila sang ilang pagbiyahe especially ining mga Roro vessels naton nga supposed to be amo nang aton nga alternative no kung wala sang biyahe ang aton nga mga fiber vessels. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:52 sa hapon. Unfortunately, mga kaabyanan, wala na kita sang tiyempo nga nabilin diri sa programa Bantay Banwa. Gusto naton nga tamyaon no, ang aton nga mga tagpalamati sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Hopefully, safe kamutanan, no, dry kamutanan, subong nga maulanon ang tiyempo diri sa aton sa Western Visayas. Siyempre gusto man natin pasalamatan ang aton niya mga katuwang technical diri sa studio, Mr. Jones Otahero. Sa transmitter, Mr. John Magallanes. Mga kaabyanan, nang ikaupod ninyo, Hope Tarichante, kaginiang Bantay Banwa. Inyo na batigan ang mga labing ubihi nga kasayuran. Bulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.